Opisyal na pong ite-trade ng Titan Ultra si Joshua Monson sa TNT kapalit ni Jose Celso, yung rookie big man ng katropa, plus isang future first round draft pick. Ito'y nasa PBA office na pending approval at ayon sa mga insiders malamang ma-approve na to. Maraming nagulat dito sa trade dahil parang masyadong lopsided. Ito kasing si Celso ay hindi naman ginagamit ng katropa at yung future first round draft pick na makukuha ng Titan Ultra sigurado namang magiging mababa yan sa darating na draft dahil palagi namang nagko-content sa championship ang TNT. Nasabi nga nila, medyo nakapagtataka no kung inyong maaalala, itong Titan Ultra ay inoffer dati dyan Rain ng Batak for Joshua Monson pero tinanggihan nila. So bakit ngayon pumayag sila dito sa mas mababang value na draft? Na mas mababang value na trade proposal. Medyo nakapagtataka nga yan, no? So anyway, mukhang for approval na to at sa TNT magandang balita yan dahil to si Joshua Monson magbibigay ng additional na lalim dito sa lineup nila at syempre madadagdagan sila ng isa pang scorer at isang wingman. Kaya nga sa ngayon talagang masasabi natin maganda to para sa TNT tropa at magpapalakas to sa lineup nila lalo na kapag gumaling na itong si Calvin Oftana at si Jason Castro at nakapaglalaro na. Tapos yung pagbabalik nitong si Ronde Hollis Jefferson. Kaya para sa TNT maganda to. Pero dito naman sa Titan Ultra, dito lumalabas ngayon yung mga spekulasyon na baka ito isa na naman palang farm team, no? Dahil medyo nakapagtataka talaga yung ganitong klaseng trade. Well, sabi naman nila, kung yung mga lopsided trade ng SMC ay inaaprubahan ng PBA, abay bakit naman hindi itong sa Titan Ultra at sa TNT tropa? Ibig sabihin, pinapayagan lang ng PBA lahat. Anyway, sa ngayon, itong TNT tropa, sigurado ko excited na yan dahil sa pagbabalik ng PBA sa Oktubre, meron na silang isang Joshua Monson na magagamit sa kasalukuyan. Pagkatapos ng trade dito kay Joshua Monson, inaasahan naman na susunod na ang San Miguel Beermen at ang Barangay Ginebra. Siyempre, hindi naman papahuli itong San Miguel at itong Ginebra pagdating dito sa mga trades dahil alam nila, pinagmamasdan talaga nila at sabihin natin pinagmamasid itong ginagawa ng TNT tropa na pagpapalakas. Kaya nga ngayon maraming naniniwala na susunod naman nagagalaw dyan ang San Miguel at Ginebra. Ang tanong ay sino naman ang kanilang kukunin. Sa ngayon kasi malamang ang mapunta sa San Miguel Beermen ay yung isang first round draft pick ng Terra Firma Jeep na inaasahang babagsak sa ikalimang pwesto at ito namang Barangay Ginebra baka kumuha naman dyan sa Titan Ultra at si Kate Flores naman ang kukunin nila. Hindi naman nakapagtataka to dahil marami na napapabalita na ganyan talaga ang magiging sitwasyon dito sa lineup nitong Titan Ultra na ayon sa mga observers no parang lumabas na farm team ito. So baka subukan ng kunin ng Barangay Ginebra itong si Kate Flores. Kaya nga hindi na ako magtataka kung ganyan talaga ang mangyari dahil syempre alam naman natin na itong Ginebra at San Miguel hindi yan papahuli dito sa TNT tropa lalo na pagdating dito sa mga ginagawa nila na pagpapalakas to sa kanilang roster at yan naman talaga yung inaasahan ng marami na mangyayari. Kaya for the meantime no, mukhang itong San Miguel Beer at ang Barangay Ginebra ay nagre-ready na dito sa mga gagawin nilang mga trades. At of course, alam natin na meron itong kinalaman dito sa mga pending transactions na magaganap sa pagitan ng NLEX at ng SLEX, yung corporate transactions nitong si Ramon Ang at ni Manny Pangilinan kung saan magme-merge nga itong NLEX at SLEX. So ngayon itong San Miguel at ang Barangay Ginebra pati na Magnolia sigurado nagpe-prepare na yan doon sa mga eventual na mga trades na magaganap dito sa kanilang roster na tiyak naman na sisiguraduhin na mangyayari at papayagan agad ng PBA. Napag-uusapan natin no, yung gagawing pag-merge o pagsani puwersa ng NLEX at ng SLEX at makakakuha ng majority control itong SMC. Marami nga nang naniniwala na baka ang gawin ng MVP Group bago nila tuluyang bitawan itong NLEX Road Warriors ay i-trade yung mga top players nito sa TNT Meralco. Baka ang mangyari dito, ito si Robert Bolick mapunta sa TNT, si Shawnee Winston sa Meralco at so far, no, baka yung iba nilang mga top players katulad nila Brandon Ramirez, JV Mocon, LJ Gonzalez, si Anthony Semerad, baka ay hahatiin yan sa TNT at sa Meralco. Samantala naman, ito si Coach Jimmy Alapag, baka malipat yan dito sa Meralco Bolts. Baka siya ang gawing head coach niyan eventually. Dahil dito, maraming kasi, ang naasahan ng marami na ang mangyayari talaga dyan, kumbaga magkakaroon ng fire sale itong NLEX Road Warriors. At kung MVP Group, syempre, gusto mo kunin muna yung mga top players at mga
assets mo dyan bago mo ibigay doon sa karibal mo na SMC. At yan ang inaasahan ng karamihan na mangyayari. If ever na ito'y matuloy, magiging maganda yan para dito sa Meralco at sa TNT dahil lalakas sila. At alam natin na magiging isa yun sa mga aabangan ng marami, lalo na at sigurado naman talaga na itong mga teams na ganyan ay magiging isa yun sa mga makakatulong talaga para maging mas malakas yung kanilang mga team. At hindi rin tayo magtataka dahil syempre kung ikaw naman itong SMC, gusto mo syempre makuha yung mga top players yan, pero ang MVP group syempre hindi papayag na mapunta dyan sila Bolick, sila Shawnee Winston at yung iba pa. Dahil kahit magkaroon sila ng merger sa corporate world, dito sa PBA magkaribal pa rin ng dalawang grupo. Kaya iyan ngayon ang magiging isa doon sa kinokonsidera ngayon ng mga analysts at pati na ng mga insiders kung ano ang gagawin ng NLEX Road Warriors. Dito sa break na mangyayari sa PBA, abangan natin baka merong mga trades na gagawin itong NLEX. Pa dito sa pwedeng masabi natin dito sa mangyayari dyan, no? Ang nakalagay kasi sa rule ng PBA, ang isang korporasyon, 3 teams lang ang pwedeng hawakan. So, yes, alam natin ng SMC yan na nagpapaandar sa Terra Firma. Pero, legally, wala naman silang hawak dyan dito sa Terra Firma. So, hindi natin masasabi na legally sila may-ari ng Terra Firma. Kahit alam natin sila talaga ang nagpapatakbo dyan, parang farm team nila. Ang problema, ito sa NLEX Road Warriors, magkakaroon ng legally, sa SMC na talaga ang majority controller niyan. Dahil yun ang nakapirma doon sa kontrata nila ng MVP Group. At alam naman natin lahat, sila din ang nagpapatakbo sa Magnolia, San Miguel at Barangay Ginebra. Ang problema kasi dyan, itong PBA may rule na ang mga teams ay 3 lang ang pwede nilang hawakan. So, paano ngayon ang gagawin ng SMC kung mapunta nga sa kanila yung majority control nitong NLEX Road Warriors? Iyan yung pag-aaralang mabuti ng PBA sigurado. Actually, sabi naman ng iba, baka ang mangyari dito kahit na magkaroon ng majority control ang SMC dito sa NLEX at SLEX, baka yung basketball team ay pananatilihin pa rin sa MVP group. Pero hindi pa natin tiyak kung iyan ay matutuloy. Dahil syempre, maraming mga pwedeng mangyari dito, no? Dahil pag ganito klaseng kalaki yung usapan, sigurado na magiging isa yun sa mga pag-aaralan. At hindi ako magugulat kung magkakaroon pa ng diskusyon dito ang PBA para maayos at malinawan yung status nila dito sa ganyang klaseng sitwasyon dahil alam natin maraming mga fans ang kukwestiyon dito. At syempre nasa PBA na kung paano nila yan i-handle talaga. Kaya naman hindi ako magtataka kung ito ay mangyari at maging isa doon sa mga sitwasyon na talaga magpapaganda dito sa liga, no? Yung pagkakaroon ng isa pang team ng SMC. Shoutout kay Anthony Alon, Romeo Conchada, Michael D, Katsakino Ducusin, Monde Guzman, Jonel Alagon, Malyari Mascarinas. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ronald Barbosidad, si RG Bueno, si Judy Villarosa, si Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Ireneo Salangsang at ang iba pa.